Hello guys, welcome back dito sa Kuya Jericho Vlog. And for this video nga, magpapalit tayo ng LCD ng Vivo Y1S. Vivo Y91 na din guys ito. Parehas lang naman ang ilalim nito. Nagkaiba lang sa RAM. Ang Y1S at Y91. Halos magkaparehas lang yan guys. Ito nga, simple lang palitan ng LCD itong ganitong Y1S. Kaya nga guys, kung gusto mong matuto na magpalit ng LCD nitong Vivo Y1S, tapusin mo lang ang bidyong ito. At ano guys, kung napapanood mo ang bidyong ito, wag mo sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel at i-hit mo na din ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko na katulad nito. Yan guys, kung makikita ninyo, ang pinakauna kong tinanggal na connector is the battery. Kasi guys, para maiwasan natin ang anumang pag short circuit ng anumang pyesa dito sa mainboard para hindi magkaroon ng ibang sira. Yan guys, syempre, aalisin ko muna itong kanyang battery para safe guys itong cellphone. Hindi tulad guys nung kakabit pa yung battery, kung ano-anong pagtatatanggalin sa cellphone, live pa yung kanya mga connection at maaring mag short circuit yung kanyang mainboard. Ito guys, syempre pag tinanggal natin ito sa frame ng cellphone is medyo matutupi ito guys, kaya pantayin lang natin ng pen touch. Siguraduhin natin na pantay na siya. At ito nga guys, tatanggalin ko itong kanyang lumang LCD. Atin guys, gamit lang tayo ng manipis na bagay para matanggal natin itong luma at basag-basag na LCD. Ingat lang tayo guys pag nagtatanggal ng kanyang LCD. Kasi guys, minsan may tumatalsik na bubog. Kasi guys, ang LCD is gawa din sa bubog at delikado yan sa mata. Kapag ka natsambahan o may tumalsik sa mata na parte ng bubog is maaari kayong mabulag. Yun guys, natanggal na natin yung kanyang dating LCD at wag natin kalimutan itong screen dito sa may tapat ng camera para pogi pa din yung cellphone kapag binuo natin. And guys, ito yung screen at yun. Ito guys, syempre lilinisan muna natin itong lalapatan ng LCD para hindi siya umangat. Medyo matrabaho lang guys pag lilinisan natin itong lalapatan ng LCD kasi guys meron itong dating dikit, kailangan natin tanggalin bago natin lagyan itong pandikit natin. At ito na guys yung ating bagong LCD. Ito guys yung magagandang klase ng LCD. Ito yung guys ang ikakabit natin at tanggalin natin yung plastic dito sa pang sticker dito sa main flex ng LCD para mailapat natin ng maayos at walang angat pagdikit natin.
At syempre guys, pag na-testing na natin ang LCD at nalagyan na din natin ng dikit yung gilid ng frame, ay pwede na nating ilapat yung bagong LCD nitong Vivo Y1S na ginagawa natin. Siguraduhin lang natin guys na walang angat para makaiwas tayo sa back job. Ayun guys, check lang natin sa palibot kung may angat dito sa LCD, at kung may angat man ay pwede nating tanggalin ulit yung LCD at tingnan yung problema kung bakit angat. And guys, kung makikita natin dito sa ginagawa natin na cellphone, wala naman siyang angat na part. Okay na guys, kabit na natin itong LCD connector dito sa mainboard. Balik natin guys itong battery holder na plastic at ilagay natin yung battery. Mas maganda guys na wag ninyong tatanggalin itong plastic na nakabalot dito sa battery, kasi guys yan yung nag-hold sa kanya para hindi umalog sa loob yung kanyang original na battery. And guys, pag nasigurado na natin na lahat ng connector maliban sa battery is nakalagay na, pwede na nating isalpak itong battery at itong holder ng mga connector dito sa Vivo Y1S, at siguraduhin din natin kompleto itong mga screw. And guys, sa pag-i-screw, wag nating kahigpitan para hindi ma-lost thread yung frame. Ito na guys yung back cover at medyo may alikabok, kaya nililinisan natin. I-blower din natin para walang matirang alikabok. Guys, itakip na natin itong back cover at siguraduhin lang natin na sa pagtakip natin is walang angat. Yun guys, okay na, walang kaangat-angat. Okay na, ayos na ulit itong cellphone. At wag syempre natin kakalimutan itong kanyang SIM tray. At yun guys, subukan na natin. Ayun guys, meron na siyang display. Meron ng display itong cellphone at pwede na natin lagyan ng tape para guys pagkatapos ng ilang oras, makalipas ang ilang oras pala, ay maganda yung pagkakalapat natin o pagkakalagay ng LCD. Walang angat, walang kitang liwanag o ano pa mang angat dyan sa kinalalagyan ng LCD. Yan guys, salamat sa panonood at sana hindi mo nakalimutang mag-subscribe dito sa aking channel at i-hit mo na din ang notification bell. Ito guys, okay na. Tinetesting na natin, nagtatats at okay yung ating pinalit na LCD. Salamat sa panonood guys. Sana magkita pa tayong muli sa sunod ko pang video na i-upload.